Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw. Wala na nga pong iba ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin ko naman at pag-uusapan ay patungkol sa magiging ASAP Vancouver ng Kim Pao. Ayan, are you ready na ba? Kasi meron tayong nasagap na latest update sa kanila na nagre-recording na ang dalawa. Uy, something naamoy ko na. Pero bago pong lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ngayong gabi, simulan natin po ang ating chikahan sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang komento mula sa ating taga-subaybay bilang akin na rin pong pasasalamat. So first comment natin ngayong gabi mula po kay Ma'am Ellie Mistula. Shoutout Madam Ellie, magandang gabi sa inyo. Mukhang bago po kayo dito parang ngayon ko palang mababasa ang iyong comment. So, welcome po sa Gandara SRU. Sabi niya, bakit pa ba sekreto-sekreto? Kung magpakasal, masama ba? Hindi ba nakaka-proud ang binding ng dalawang taong nagmamahalan? Alam niyo, Ma'am Ellie, minsan may mga reasons, lahat ng bagay ay mayroon pong dahilan. Lahat ng desisyon ay mayroon pong dahilan. Madaling sabihin na dapat proud. Dapat proud, 'di ba? Dahil gusto mong pakasalan ng isang tao. Dapat proud ka sa kanya. Pero kasi minsan, masarap yung intimate lang. Yung ang involved lang ay yung mga taong mahal nyo sa buhay, yung family nyo both, mga friends ninyo, at wala nang iba. Kasi sila lang naman importante sa buhay natin. Yung publiko, bakit natin sila kailangang i-please? Yes, ando na tayo sa dapat proud. Marami namang bagay na pwedeng ika-proud natin. Ako nga, 'di ba? Or kayo, 'di ba? Kasal din naman kayo, pero alam ba ng lahat? Alam ba ng buong mundo? 'Di ba mga friends, mga families lang din naman ang may alam. Hindi naman kasi porket artista sila. Yung mga ganitong importanteng piece ng buhay nila kailangang i-public, 'di ba? Ano na to personal na siya, hindi na siya work-related, ganyan. So, choice na nila po yun kung kanila pong isa sa publiko or hindi. Alam ko, may mga dedepensa dyan. Plus, pinili nila yung buhay artista So, lahat na nakaganapan sa buhay nila, nakapublic na yan dapat. Pero, bilang fan, bilang panatiko nila Kim and Paolo, hindi pa ba natin ibibigay yan sa kanila sa pinakamaligayang araw nila? 'Di ba? Bilang fan, dapat magkaroon naman tayo ng exemption. Yung iba siguro dahil wala naman silang pakialam, ang harsh nila kina Kim and Paolo. Pero tayo bilang fan, gagaya ba tayo sa kanila na magiging harsh kay Kim and Paolo? Di ko sinasabing ikakasal na sila or kasal na silang dalawa, Pero based dito sa bakit magsesekreto pa, ganto ganyan. Dun tayo sa word na secret. Kasi yun nga, may mga reasons. Yun na yung masasabi ko. About dun sa blind item, kung Kim Pao yun, di happy po tayong lahat. Kung hindi naman, alam nating darating din sila dyan. Sabi nga, di ba, sinababa ng prosesyon, sa kasalan din, or sa simbahan din ang tuloy. So, ayan. Sana masagot ko po, Ma'am Ellie, yung inyong katanungan tungkol dyan. Sa samantala, dumako naman nga tayo dito sa sentro ng ating update tungkol nga dito sa pinaka-inaabangan ngayong Oktobre ng mga Kim Pao fans. Ito nga po ay ang ASAP
Vancouver ng Kim Pao. Ito na nga po ang latest chika na nasagap natin. Kung makikita niyo dyan sa inyong mga screen, si Kim and Paolo nagre-recording na. And naaamoy nyo ba yung naaamoy ko? Mukhang may duet na naman na magaganap po sila Kim and Paolo. Grabe, no? Muli na naman po silang magpapakilig and I don't think so na hindi sila magpapakilig. Lalo na po at nangangamoy na ang pagsisimula po ng The Alibay, ang promotion nito. Diba? And alam ko, mahal na mahal nila Kim and Paolo yung kanilang mga taga-suporta, taga-hanga. Kaya talagang meron po silang handog, hindi lang basta pakilig, kundi para mapasaya ang fans. At the end of the day, hindi naman po pang promo lang ang Kim Pao, diba? Ginagawa nila to bilang pagpapasalamat at pagpapasaya ng fandom. Samantala, sabi naman dito ni Mamila Carillo, maganda rin gabi, dapat magkasama ang Kim Pao papuntang Canada. Alam mo naman, baka kasama ang mga ex, kaya iwasan, masira ang Kim Pao. Nandito lang kami na nakabantay sa paligid. Uy, grabe naman ngayon. Si God ang nakagabay sa Kim Pao. Huwag nang tumambal si Kim kay Jay. Ayaw namin panoorin kung itatambal si Kim. Sorry na lang kayo. Basta Kim Pao, support, blessings kami. Hanggang dulo. God bless. Ingatan natin ang Kim Pao. Nandito lang kami sa paligid. Sino pong Jay, ma'am? Sino ang Jay, Madam Mila? Or baka si Gerald, letter G. Okay, kung si Gerald to, kasi nabanggit nyo X. Kung nandun man nga si Gerald, bahala siyang maglaway. Yan lang lagi kong sinasabi. Ano ngayon kung nandiyan ang ex ni Kim? Ano ngayon kung nandun din si Gerald? Diba? Maganda nga yun eh. Para makita niya, ang layo na ni Kim ngayon. Ang layo na. Siya pala yung sayang, no? Kasi sinayang niya lang isang Kim Chu. Gusto ko ma-realize niya yun at the same time, maglaway siya. Grabe. So, basta wala akong pakialam and tungkol sa tambalan, yun ay kung papayag pa si Kim. Ako kasi go lang, bahala kayo dyan. Malakas naman kasi yung paniniwala at kapit ko as Kim Pao fan. Pero, ang tanong doon ay kung papayag pa si Kimi. Before, okay lang sa kanya. Pero ngayong may Paolo Avellino na sa buhay niya, papayag pa kaya siya? Oh, mukhang hindi na. Siyempre, alam niya rin na masasaktan ang mga fans. And hindi niya yun gagawin. Kaya wag po kayong mag-worry, Madam Mila, no? Sa ngayon, huwag niyong isipin na may makakatambal sila kay Men Paolo. Hindi po nagsisimula ang Dalibay. Hindi pa daig pa ang patapos na ang The Alibay para mag-worry na baka ito na yung last project. Hindi pa po nagsisimula, wag natin sabayan ng bad vibes, okay? Okay? Okay. Samantala, ayon naman po kay Ma'am Nenita, Miss Gandara, malaking supalpal sa mga bashers ang pinakita ni Paolo sa fun run. Dahil matapang na si Paolo, dito sa fun run, pinakita na ni Paolo ang tunay na status nila ni Kim. Ang malaki niyang karapatan kay Kim. Kung gaano niya ka-protective kay Kim, kung gaano siya ka-maalaga kay Kim. At nakikita mo ba, Ma'am Gandara, na parang hindi gusto ni Pao na may makalapit na lalaki kay Kim. Kung may lalapit man, kinukuha niya si Kim. Ang kamay, palagi nakakapit at sinasandal niya sa katawan ni Kim. Grabe, ang kilig ko, Ma'am. Ang saya-saya namin, Ma'am. Pinakita ni Paolo, siya na ang may karapatan. Parang husband na siya kung mag-protect kay Kim. Grabe naman ngayon. Shoutout, Ma'am Nenita. Napakaganda nitong comment yun na to, no? May clip pero napakalinaw ng mensahe. Tungkol nga dito sa pangbabakod na ni Paolo kay Kim. Kitang-kita naman po talaga yung kanyang pagiging protective kay Kim Chu. Lagi po talaga siyang nandyan sa likod lang ni Kim. O kaya humiwalay man siya, yung tingin naman niya hindi po mawala kay Kim Chu. Alerto talaga siya pagdating po kay Kimi.
And ayun nga, walang makalapit at daig pa rin nga na daig pa ang pinapakita ni Paolo Avellino sa lahat na yung kanyang karapatan, yung kanyang karapatan dito. Huy, grabe naman nga yun. So, yun lang muna po ang ating update ngayong gabi guys. Maraming salamat sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa susunod dating ayudas. Maraming salamat.